Pod Network Entertainment. Hi everyone! Welcome to another episode of Kaya Pa Ba? And for this episode, ang aking guest ay si Stanley Chi. Si Stanley Chi ay isang freelance creative and also stand-up comedian and also professional host. So basically, siya si Baus nung unang panahon. So Stanley walked so I could run. But really, ang ganda ng conversations namin because I know gusto niyo ang mga conversations about career shifts and trying to make the freelance life happen. So I think Stanley's insight, intelligence, experience is something you are going to really want to consume and receive and maybe even apply sa inyong life. So please enjoy this episode with Stanley Chi. And my guest sa episode na to is a fellow freelancer, fellow hustler, fellow host, fellow stand-up comedian, fellow podcaster. So I think he walked so I could run. Charing, please welcome Stanley Chi into the pod. Hello, ang tawag mo sa mga viewers Wala mo? pa. For now, troll farm ang tawag ko sa kanila. Mga kaya naman. Mga kaya naman, mga kaya natics, Oo. mga kayashans. Ano ba matawag mo sa mga fans mo? At sa Instagram ko ang tawag ko, Barangay Baus. Ayan, mga kabarangay baus natin dyan. Hello. Correct. So, kamusta ka naman today, Stanley? Okay naman. Ito, nagre-record ng podcast. Correct. Oo. So we literally just finished recording a podcast sa kanyang podcast Sa na Underpaid. Underpaid. Oo. Ako po yung guest doon. So I would like to think I gave a pretty strong performance Ay, there. naku. Oo. So listen to that. But thank you for joining me here. Thank you for inviting me. Okay. So we bump into each other a lot. We've gone for the same roles. I've seen inquiries for gigs na eventually napunta sa kanya. So it actually kind of feels great to be able to interview you tonight. Talaga? Oo. Yeah. Hindi ko alam anong pag-uusapan natin Oo eh. nga eh. Pero hindi, meron yan. So I guess ang una kong tanong is, kamusta ka these days? Kumbaga kung ito ay Taylor Swift Eras Tour, nasang era ka ngayon? How would you call this era of your life? Ano yung latest niya na ano? I actually don't know. I just tried to be cool and do a Taylor reference. Actually, mas masaya ako compared to my corporate job years back. Oo, kasi before nag-start ako sa ahensya. Kasi I studied fine arts, advertising. Ang gusto kong career nun, maging art director, Correct. maging ECD, di ba? Yung mga ganun ang... Grabe yung term na ECD, no? Pag so executive creative director. So ang ECD po sa advertising, basically, ikaw ang may final say. Ikaw ang bata sa lahat ng creative materials. Ikaw yung boss ng writer tsaka ng art director. Correct. Yun ang goal ng lahat ng mga nagtrabaho sa ahensya. And na-notice ko nun, yung mga classmates ko, hindi nagtrabaho sa ahensya. Nagtataka ako kung bakit, fine arts kayo, major in advertising. Ba't di kayo nag-apply sa ahensya? And back then, napakahirap makapasok. It's either, kailangan may kakilala ka, Correct. nag-OJT ka sa J. Walter, sa Macan, o diba? Meron kang backer. Ngayon parang ang dali na lang. Oh my God. O, diba? Nung nag-apply pa ako sa ahensya noon, kinuha namin yung booklet ng 4As, nandun lahat ng ahensya. As in literal yellow pages type Hindi of, siya yellow pages, pero yung parang ano ganun, lang, directory. O yeah. yan. Siyempre, nag-print kami ng mga resumes namin. Hindi pa CV tawag nun, resume. Biodata. Hindi naman biodata. Sinabit namin sa lahat ng ahensya and lahat ng mga nandun, hindi naman lahat nagpa-function. Yung iba nagsara na. So pupunta kami sa office. Kita namin parang lumang condo unit na Nakakatakot. Ahensya pa ba to? Ganon. Pero syempre, may mga big time na agencies like Leo Burnett, Saatchi, Macan, J. Walter. Dati pag sinabi mong taga-Macan ka, maganda sa resume. Correct. Maliit magpasweldo pero maganda sa resume. You know? I think maliit pa rin ata sila magpasweldo. Charing. But it's nice that you're happier now. Oo naman. And I'd like to think na, yun nga, nung ninarate ko kanina na you also host, you host a car review show, you're a stand-up comedian, you also do parang advertising stuff pa rin with design. You are, I think, a professional creative. Tama. Diba? I used to write humor books. I draw comic strips. I host a TV show. Yun.
Dami akong ginagawa. Yeah. Kasi, And I can so relate to it because when people ask me, so anong ginagawa mo ba? So like, yan. ilang hyphens ang kaya mong intindihin? Yun siya, right? Nasabihan na rin ako dati ng editor ko na, ano ba talagang gusto mong gawin? Maging cartoonist, maging stand-up comedian, maging artista, maging ganito. Oh my Ganyan. God. Tapos yung mga hindi pa uso freelancing before. Correct. Kasi nga 10 years ago, hindi pa Dati uso. pag sabi mong freelancing, parang that's kind of a lost cause. Now, parang Oo. people want to freelance. Sinabihan pa ako, so you're a freelancer. That's a nice way of saying that you're unemployed. Wow. Ginanon pa ako dati. Oh my Yun. God. But times have changed. Mm-mm. And actually, kailangan magpupursige ka rin, didiskarte ka, Exactly. and kailangan may swerte. Correct. Oo. And which is, I think, where I want to start with my next question. So you've been freelancing for how many years na now? Since 2005 ata, 2007, hindi Yeah. ko na maalala, Yeah. tagal. Yeah. Oh. How does it feel na when you started freelancing, it was kind of frowned upon to now you see the culture kind of celebrating people who are able to do it successfully and you have done it successfully. So with the gift of time, how does it feel to be able to just say, you know what? I was way ahead of my time. Oo naman. Oo, marami akong ginawa na parang pure tapang and lakas ng loob. Mhm. And nung time na nag-freelance na hindi pa uso, syempre, sabi ko nun, pag tumagal ako sa ahensya, baka mamatay ako kagad. Oh my God. Yun ang sinabi. Yeah, Yun ang iniisip ko. Super. I mean, nung Oo. agency ako, may Mm. mga office mates ako na ang leave lang nila is kapag na-hospital na sila. Yun. Oh, Yeah. I know so many people na Yeah. nasa ahensya hanggang ngayon, Correct. nasakitin. Correct. Lagi na ospital. Tapos may mga narinig ako na mga ECD. Alas 9 ang pasok, 8:30 dapat nandun na yung mga art director tsaka writer. Sabihin, what are you doing? Tatawag sa telepono. What are you doing? What are you doing? Ganyan. Masyadong micromanager. Yeah. And then, I think medyo nag-improve na naman pero yun yung mga horror stories na Yan. kinikwento sa akin from like 12, 13 years ago. oo. Eh ngayon, mukhang mababait na yung mga taga-ahensya, pero wala na yung puso ko doon. Hindi ko na gusto kasi nga inisip ko, gusto ko mahaba buhay ko eh. Mas hawak ko oras ko. And tsaka dati, yung transportation medyo mahirap. Kasi nakatira ako sa Binondo before. Yung opisina namin sa Makati. Pagpasok ko sa opisina, pagod na ako. May sariling timesheet entry dapat yung pag-commute. Oo, yung pag nasa creatives ka, hindi naman importanteng maaga ka dumating minsan eh. Correct. Importante matapos mo deadline mo. Correct. Ganun. Kaya rin may mga times na gusto kong sabunutan yung mga creatives ko dati kasi parang kaming mga accounts dapat nandito na kami agad-agad. Yun ang sa akin na nag-overtime kami, papasok kami ng, sabihin natin, 9 o'clock ang pasok. Ano ba naman yung 10 o'clock kami pumasok, di ba? Correct. Tapos tatapusin namin yung deadlines, lahat ng revisions from the AE. Swerte namin kung mabait yung AE namin na maayos makipag-usap and then marunong magsulat. Maintindihan namin yung JO, explain sa amin na maayos. Yeah. Oo. So, I mean, it's great na, yun nga, talagang isa ka ng poster boy ng freelancing. No? I guess ang gusto kong malaman, you obviously had to diversify and try new things to be able to make this freelancing thing work. Can you just share with me how each diversification happened? Like, kailan dumating yung hosting and then yung stand-up and then eventually you wrote a movie, right? A screenplay. Yung book ko was adapted into a Correct. movie. Like I wanna kasi parang feeling ko luck and also meeting the right people and having the right parang skill set at that time plays a big part there. So I kind of wanna demystify this part of your life. Mabagal pa yung internet ng mga panahon na yun. So mas mahirap yung ginawa ko. Wala akong kakilala, wala akong connections, wala akong kamag-anak sa kung saan industry, no? I started as an advertising guy, art director. And then, back then, gusto ko mag-drawing ng comic strips kasi I like writing jokes. Mhm. So, alam mo na, pag nasa ahensya ka, maraming bond paper doon, maraming photo paper. So ganun po kaluma kasi nasa bond paper era pa po tayo. Maraming that was the time na binaburn yung mga files sa CD. Okay. Sasubmit mo sa supplier. By the way, huli ako nag-burn ng CD. High school ako 2005. So I'm just Yan, letting ganun, you know. Oo. Yan yung mga panahon na nasa ahensya ako. Sabi ko, may mga AE na account executive ng mga newspaper pumupunta sa office namin. And lagi ako nagbabasa ng dyaryo doon yung mga comics. So sabi ko,
maggawa kaya ako ng sarili kong comics na na babagay dun sa newspapers. So parang style ahensya, ginawa ko, nagpa-survey pa ako sa opisina, tapos market study, ano ba yung mga hinahanap nyo, ano yung binabasa ninyo. So based on that, nag-submit ako ng comic strip na hindi ginagawa sa local newspapers. Natanggap ako sa bulletin. Nice. Yun. Tapos, nag-resign ako, nag-work ako abroad. Pagbalik ko rito, sa Malaysia, traveling circus. Art director ako ng isang traveling circus before. So may mga kilala sobrang akong clown. meta ha, na art director ka ng traveling circus. May mga kaibigan akong clown, may mga kaibigan akong performer, may mga acrobat, di ba? Ganon. Pagbalik ko rito, sabi ko, kasi I've been doing my comic strips naman online, email ko. Gusto ko magkaroon ng compilation na libro. Yun. Sabi kaya nung ginawa ko nun, mabagal pa yung internet nun. So, I submitted the first 10 pages of the book. Tapos namili ako nag-research ako ng mga publishers. Etong publisher, mahal ang libro. Ayoko niyan. Dito tayo sa publisher na nag-humor books, tapos mas mura. May 2 publishers akong pinipilian. Pinili ko yung publisher kung saan makokontrol ko yung price tsaka yung giveaway. Kasi yung isang publisher, masyadong traditional, tsaka mahal yung libro niya. Iniisip ko, I'm targeting the high school kids or yung mga elementary. So yung 100 pesos mo, pag binili mo yung libro ko, may sukli ka pang 5 pesos. Sabo. Yun yung parang may may parang psychology na uy, may sukli pa ako pagka binili ko ng 100 pesos, ganyan. Versus dun sa isa, 150 yung libro niya. Tapos may newsprint, may white paper. Sabi ko, gulo naman yan. Ayoko nung masyado old school. Ayun. Nagkaroon ako ng 3 compilations noon. Tapos nag-open mic na ako as a stand-up comedian. Slowly but surely. May producer, kinausap ako. Sabi sa akin, Stan, gawa tayo ng TV show. Sama natin ganito. So nagko-conceptualize ako. Una, hindi ako naniniwala. Sige, umuo lang ako hanggang sa nagte-taping na kami. Hindi pa ako naniniwalang papalabas sa TV. Kasi ganun na sa TV Nag-taping na kayo na mga ilang episodes, hindi pala matutuloy. So ako, inantay kong mapanood yung sarili ko sa TV. And then, kahit na lumalabas ka sa TV, syempre ang utak ko, freelancer pa rin ako. I have to have a backup plan. Correct. Paano pag nawala yung TV show? Ano gagawin ko? Correct. So I'm still writing books, doing the comic strips, doing other things. Nag-open mic pa rin ako, ganyan, nagsa-stand-up. Kasi yung stand-up, nakakuha ko ng hosting gigs. Tama. Sa weddings, Ganun din ako. may mga events, no? Sometimes you host yung mga press con. Correct. Tapos, kinuha ako ng FHM, naging kolumnista ako. Grabe. FHM? Diyos ko Lord, my youth. Charing. Sa website, kolumnista. Ako lang yung lalaking kolumnista ron. Yung mga girls na kitukuha nila, naguhubad. Sabi ko dun Buti hindi ka nila pinaghubad. Sabi ko dun sa editor, alam mo, maghuhubad ako para sa FHM. Sabi sa akin, wag ka na maghubad, babayaran ka namin So, yun. Hanggang sa nakapagsulat ako sa spot.ph. Meron akong video column sa spot.ph. And then, swerte ko, kasi wala nang FHM, di ba? Naging libro yung column ko. Wow. Come on, Carrie Bradshaw of local Philippine heteros. So, pwede kong sabihin na, naging kolumnista talaga ako. Ito yung libro, basahin mo. FHM yan. I'm so inspired by this story right now because right now it feels like I am doing so many things and we live in an age of branding na parang how do I present myself to the public na palatable para gets nilang kaya kong gawin lahat but I might be doing too much. But at the same time, I know na the freelancing life is brutal that I always have to parang diversify. Ay nako, yung freelancing na ganyan, yung iba-ibang ginagawa, noon pa yan, panahon pa ni Jose Rizal. Siya nga yung unang freelancer Doktor, writer, cartoonist, si Jose Rizal yun, di ba? Stand-up bit mo ba yan si Dr. Jose Rizal? Write that shit! Di ba? Siya yung Jose unang Rizal ang unang freelancer. Siya yung unang freelancer, yung unang maraming ginagawa. Kung hindi mo isusulat, diba? Hindi isusulat ko yan. Sige, gagawin ko yan. I-open mic ko. Tapos, diba? tinutuloy ko pa rin yung book. I used to write 1 book a year. Hanggang nung nag-pandemic. Wow. Kasi, nung pandemic, syempre, wala nang
lumalabas para bumili ng books, di ba? Every year, nasa book fair ako. May signing ako lagi ron. Pasabog. Oh, tapos, nag-host pa rin ako. I love Napagaan ako. I'm quite curious because you are Chinese, Oo. right? With a surname. At dumahay ka sa Binondo. Pursuing a career in the arts, how did parang your family Frowned take upon. this? Nung nag-fine arts nga lang ako, nagalit sa akin And yung seeing mga now na kamag-anak tipong, eh. wow, I'm Oo. sure minds have been changed already. But Oo. how was that like? Hindi lang mother ko nagalit sa akin, pati mga pinsan, auntie, tatawaga ka sa bahay, sabihan ka. Grabe yung tatawagan ka sa bahay? Tatawagan ka na, sa dami-dami ng course, bakit ka pa nag-fine arts? Alam mo, mahirap maghanap ng trabaho, ganyan. Award. Iniisip ko naman, anong gagawin ko? Ayoko naman magtrabaho sa bangko. Diba? Ayoko yung 9 to 5 na nakakulong sa office. Hindi ko na-imagine yung sarili ko nun. Kaya nung nag-ahensya ako, nagsisi ako. Kasi nag-overtime tayo ron eh. Pag may pitch, diba, nag-overnight ka? Yan. Yan. Papala mo. So parang na-realize ko. Tsaka ito, sabi ko, bakit yung senior art director tsaka yung ako na art director, pareho lang ginagawa namin. Tapos nakita ko senior art, kasi matanda siya kaya senior art director. So it was frowned upon but I'm sure you diversifying writing, doing cartoons, I'm sure it got even more confusing for them. Kasi mas maliit yung bayad. Correct. When you're a cartoonist, ito example lang. Pag ang cartoon strips mo sa dyaryo, wala pang 500 pesos yan. Ang pinakamalaking magbigay ng comic strip na bayad, Rappler dati. Yun ang chismis. Kasi naman, yung punchline na ginagawa ni Paul Medina, 3 sa isang setup, 3 punchline, mamimili ka. Tapos digital pa, so mas mahal. Yung sa newspaper, di ba, hindi ganun ka, parang everyday, tapos ang sinasabi nila sa amin, kikita ka ng pera pag may corporate sponsors ka. Correct. Parang sa artista. Yeah. Mm-hmm. Pag artista ka, di naman malaki bayad sa showbiz eh. Pag may commercial ka, may endorsements, mas malaki sweldo mo. Mas malaki kitain mo, makakaipon ka. Ganun. Sa stand-up, ganun din. Hindi kami kumikita masyado sa gigs. Kaya, at all. Talo pa nga kami madalas eh. Syempre, yung pamasahe namin, pagkain, tapos yung susutin pa namin and all. So, pagka may show kami na promote, manood kayo. Kasi malaking tulong sa amin yan. Ilang kaming komedyante sa isang gabi. Mga siyam kami nun. Siyam lang. I would kill to be in an open mic na siyam lang. Hindi naman open mic. Yung show talaga. Siyam kami. Ang bayad dun, 6. Yung 3 ron, guest spot. Diba? Usually, correct. Ganun hanap ka ng mga guest openers na na gusto ng exposure. 3 kukudin mo. 6 yung babayaran. Diba? So kaya pag sinabi naming manood kayo, supportan nyo kami. Kasi maliit lang nakukuha namin dyan. Since we're talking about stand-up already, I assume when you started doing stand-up, you were doing other creative works already. How did stand-up inform the other things that you did? Lahat ng ginagawa ko may kinalaman sa humor. Dinideliver ko via comic strips, sa writing ko, sa libro, hosting. Ganyan. So kahit na hindi ako nakapag-stand-up, nagpapatawa pa rin ako. Correct. Iniiba ko lang yung execution. Kasi nung time na 10 years ago, hindi pa ganun kapatok yung stand-up na accepted ng mga tao. Ang iniisip nila, stand-up comedy, manlalait yung comedian ng audience or kakanta ng yung mga nire-request ng mga audience, bibigyan nyo ng pera, di ba? Yun ang iniisip nila before. Ngayon, kahit papano, alam na ng tao na may Comedy Manila, may ganitong type ng stand-up, parang kay Jokoy. Salamat, Jokoy, kasi nung ikaw pandemic, pa rin naman ang lodi naming lahat. Nung pandemic, hinanap ng tao yung local version ng stand-up comedy na ginagawa mo. Correct. Yun. So, when you started doing stand-up, how, I guess, nag-evolve din ba yung humor when you wrote cartoons? Kasi I'm sure that it's parang you have a new muscle trying to accomplish the same thing. Iba yung gusto ng tao pag nanonood ng stand-up versus yung nagbabasa. Iba yung funny pag binasa mo yung comic strip or yung binasa mo yung libro.
Pag comic strip, visual eh. Mhm. Pag libro, iba naman. Yung humor, medyo storytelling ng konti. Tapos yung punchline, nasa iba't ibang words na gagamitin mo. Ang stand-up naman yung delivery mo. Correct. Minsan pag binasa mo yung comedy bit, parang di ganun Correct. ka-funny. Pero Nasa pag pause, dineliver mo, nasa- pagka Correct. yung stage presence mo, parang nakakatawa pala, di ba? Yeah. Yun. Yeah. Tama. Oo. So now, because people also know you to be, a professional comedian, ano nang role ng stand-up in your personal life? I asked that kasi, kunyari for me, yung stand-up for me is always an area for me to meditate about my queerness, reflect how far I've come in terms of being queer, which I don't get to do with my TikTok videos, with my hosting stuff. Kasi iba yung ginagawa natin sa Correct. TikTok. Oo, Halimbawa, correct. iba yung humor na gusto ng tao sa corporate- TikTok. Sa TikTok, Oo. corporate parodies. Yan. Sa hosting, kailangan like authoritative ako. So for me, stand-up is that space for my queerness. Pero for you and the many things that you do, ano yung nagiging role ng stand-up? Yung stand-up ko kasi, ang market ko are the Filipino-Chinese. Parang yung comic strip ko before. Filipino-Chinese ang audience ko dyan. Tapos nag-inject ako ng mga, yung habang tumatagal, yung lumalaki ako during the 80s, 90s, yung mga nagtatrabaho ako, yung mga namamasyal ako sa mall, di ba? Yung mga na-observe ko ng everyday things. Tsaka pag may kakilala kang Chinese na kaopisina mo man, kamag-anak nyo, kaklase nyo, makarelate kayo. Correct. Ganon. Kaya nga pag kunyari ni-invite ako out of town, inisip ko, may Chinese kaya na manunood dyan. Yun ang una kong Yes. Kasi tanong that's your brand, yeah. Oo parang kasi wala namang gumagawa. Ino-own ko naman, di ba? I know si Ansis Chinese din. Meron din siyang And bit. he Pero just started doing that Oo. recently. sa akin, iba naman yung point of view namin eh. Ibang Chinese naman si Ansis Yeah, eh. correct. Ako iba naman. So, magkakatalo talaga yan sa Parang point yung of view. joke ko lang yan, yung hindi lahat ng bakla magkakakilala. The Oo. same na hindi po lahat ng Chinese. Yan. Hindi naman lahat ng Chinese. May joke ako na ganyan. Oo. Hindi lahat ng Chinese magkakakilala. Oo. Maybe So, lahat sila kumakain sa Gloria Maris, pero hindi ibig sabihin Oo. na magkakakilala silang lahat. Hindi na Gloria Maris ngayon. Ano na ba? Saan na na? sila? Ibang restaurant na yung nasa Oh may my God. Banawe. Oo. Which one? Mandarin Sky. Oh, Yun ang sikat trend ngayon, alert. oo. I haven't been there. I assume Oo. masarap. Oo. Tsaka sa Golden Fortune. Saan naman to? Sa Banawe. Ay. Nakita kami ni Ansis dun. Alam mo- magkakilala kayo ha? Hindi. Ah. Hindi pa kami, kinuha ko na siya before sa stand-up. Pero nung Christmas, yung pamilya niya, tapos yung pamilya ko, kumakain doon sa Golden Fortune. I love Goy! it. So, ang last question ko lagi dito sa Oo. aking pod ay the last task is for you to go back to, I ask you to go back to a time wherein medyo, hindi naman sa hindi mo kakayanin, pero parang very delicate time in your life. So, I guess, kinwento mo kanina na umabot sa point na tumatawag yung mga tita mo sa'yo Oo. para, I guess, to choose a different course. To let me, choose either To commerce or dissuade you. computer science. Correct. Yun yung uso dati, Correct. computer science. To choose something else that Oo. maybe conventionally mas Mm. ang success rate ay maayos. But knowing what you know now, and you've been doing freelance, you've been a freelance creative, very successful the last few years, what would you tell that version of Stanley? Kung meron kang pinaniniwalaan, paglaban mo. Basta nasa tama ka. Wala kang ginagawang masama. Kasi yung hard work will pay off talaga. Sa totoo lang. Ganda nun. Tsaka, basta masaya ka sa ginagawa mo, parang hindi ka nagtatrabaho. Ooh! And I believe that, sa totoo lang. Sometimes it's not all about the money. I mean, it's great. But, Diba? Yeah. Okay naman. Malaki sweldo mo, okay yan. Correct. Pero minsan, hindi all about the money. Kaya nga, ang ganda ng freelance ngayon, ng freelance na Economy, eksena. yeah. Hindi lang sa freelance, pati sa stand-up. Yep. Yeah. Alam mo, dati may heckler kami na doon sa stand-up, nag-open mic kami. Putya, 3 na nga lang nanonood, heckler pa yung 2, lasing. God. Oo. Oh my God. But Sa it's Makati. nice. I'm very happy we had this conversation. Oo. For perspective, sobrang last minute booking tong si Stanley at Oo. ako sa kanyang show kabila. But I needed this. So thank you. Alam mo, meron pang may open micer before, 2. Parang sinusulot nila yung gig ko. Gusto nila kukunin yung headliner tapos sila yung opener.
Wow. Dahil sila daw yung comedians of their barkada. Nasa scene pa ba sila? Wala ngayon? na. Wala na. Okay. Oo. Tapos, ako yung opener noon. Pero nakikita ko pa rin sila. Minsan nakikita ko nasa mall. Kilala ko pa rin sila. Kilala pa rin nila ako. And mukhang natutuwa naman sila na nagtuloy-tuloy ako. I love it. Yun. Maraming nang down. Maraming nang lait. Maraming nang mata. Kasi nung time na freelancer ako. You're so ahead of everyone. Oo. Yeah. So, nung freelancer ako, parang hindi nila alam kung ano ka ba talaga. Pero konting tiis lang kasi pag umangat ka, sabay-sabay yun. Biglang magugulat ka na lang. Uy, nasa taas na pala ako, nasa baba sila. Diba? And that is it. Oo. Thank you so much, Stanley. Thanks, for, boss. for this episode. Really. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.